Hello guys, yun. Good day sa inyong lahat. So, magbablog na naman tayo dito sa ating motorcycle na si Iki. Yun, magpapalit tayo ng fuel filter. Kasi yan, naka 36,000 ng tinakbo niya. So, kailangan na nating palitan guys. So, bago yan, intro muna tayo. So yun, tatanggalin natin tong mga tornilyo dito. So apat yan para matanggal yung sa upuan, yung box niya, tsaka yung cover. Yan. So guys, so panoorin nyo hanggang dulo ito kasi first time natin magpalit ng fuel filter ng Honda Click. So yan, kakapain natin. Tingnan natin kasi sa mga napapanood ko na rin sa YouTube na medyo challenge yung pagpasok at paglabas ng mismong fuel pump. So yan, natanggal na yung cover. So nakita na natin yung fuel pump. Yan. So tatanggalin din natin yan para mailabas natin ang fuel filter. Okay guys, so ito, kailangan din tanggalin tong box na to para ma-access natin yung, kasi may wire dyan sa gilid eh. And guys, sa lahat po ng aking subscribers, sa mga viewers, thank you for the support po. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, ayun, pa like and subscribe LNP Vlogs. So ito na po yung fuel pump oh. Yan, may apat na tornilyo yan. Tapos kailangan din tanggalin ito, yung sa yung daanan ng gas, tsaka yung isang kable na yan, sensor yan. So kailangan muna natin matanggal itong upuan. So yun, medyo mahaba ngayon guys itong ating video. Kasi gaya nga nasabi ko, first time po natin. So medyo mahirap din, 'di ba, pag first time mong ginawa. So yan, tatanggalin natin itong tornilyo. Tatlo yan para matanggal itong upuan. Yan, saka pasensya nga pala guys kasi hindi ko mailapit yung camera kasi wala tayong tagahawak, hindi ko mai-focus. Pero ayan, kita naman. So yun, natanggal na. So tatanggalin na natin to. Yan, ito yung sensor guys, yan, yung cabling yan. Press lang yan. Tapos hila na. Yan, pipindutin mo lang na ganyan tapos hihilain. Yan. So ito namang isa, yan yung sa mismong papuntang isang gasolina, diyan dumadaan guys. Yung kulay blue na yan, may lock yan. Pisilin nyo sa kilid tapos itinataas lang yan. Pisil sa dalawang magkabilang gilid tapos ayan, pagkaangat hila na rin, natatanggal na. Yan, yung blue kasi na yun yung pinaka-lock nya para hindi matanggal guys. Yan, tabi muna natin ganyan. Yan, tapos tatanggalin na natin yan, apat na tornilyo dyan. Yan yung para ano, yan yung nag-hold do sa pump, fuel pump. Yan, yung dalawang holder na yan, kabila, may up na nakalagay dyan. So, dapat, yung up na yun, siyempre sa ibabaw up. Yun, oh. Ganon din sa isa. Yan, may isa pa eh. Pag natanggal na, okay,
pwede na nating hugutin tong fuel pump. Yan, siyempre pupunasan muna natin yung mga gilid para siyempre pagkabunot natin yung fuel pump, walang mahulog na mga dumi yan. Yan, ganyan lang. Aangatin nyo lang. Medyo may yan guys kasi yan nakasil talaga, may o-ring yan. Dumikit. Ayan. Yun lang. Hilain taas. At ito na guys. Ito na yung challenge. Diskarte yung kailangan dito kung paano mailabas. Kasi may sumasabit dyan yung filter mismo. Ayan. Doon sa napanood ko kay Moto Arc. Shout out sa'yo, Moto Arc Idol. Ikutin daw ng ganyan. Ayan. Paklockwise, tapos medyo angat, tapos tutulungan mong kailangan mailabas yung filter. Tulungan mo siyang hilain mong ganun. Kailangan mailabas mo yun. Yan, tiyaga-tiyaga lang guys. Kaya nga nang sabi ko, pag first time is mahirap gawin Kaya medyo matagal kong nailabas guys Ayan. Yan ang ikot. Ayan pag naiangat nyo na yun, dire-diretso na yun. Ganun Yan, dahan-dahan lang guys kasi baka may maputol dyan. Mapalaki pa yung gastos natin. Hindi lang filter ang mapapalitan. Yun. So, ayan, pansin nyo, nakalabas na. Yun na lang, floater na lang yung naiwan sa loob. So, dahan-dahan lang. Yan, ikot ulit. Yan, hahanap nyo lang kung paano siya makakalabas. Yun, pero dahan-dahan lang guys. Yun. Yan guys, nailabas na. Malapit na. At ayun nga, nailabas na rin. Ayan, Yun kasi yung sumasabit kanina yung floater niya So, ayan, pagkatanggal, so, siyempre, takpan muna natin ito. Kasi baka mamaya may mahulog dyan o makapasok na dumi. Ayan, so takpan muna natin. So, ito na nga pala guys. Ayan na yung andumi yung filter niya. Tsaka yung o-ring niya, ayan, parang maluwag na siya. So, bumili tayo ng bago. Sa Honda, kakalaga ng 100 plus din yan guys So yan, napakahalagang palitan natin ang filter every 30 to 40,000 guys. Yan ang advice sa kasa na kailangan mapalitan. Ayan, sobrang dumi Kasi makakatulong din yan guys sa ating makina. Tsaka dumi. May sabi din na lalakas daw sa sa konsumo ng gas pagka hindi daw nagpapalit. Ayan, ganyan dapat mamaya pagbalik nyo, ganun ang orientation niya. Yung parang may par letter C, dyan, ipaparehas nyo doon guys. Yan, ang pagtanggal nito guys, yan, may clip yan dalawang gilid. Angatin yan ng konti, tapos clockwise ikutin yun. Ikutin yun ng clockwise. Matatanggal na. Tapos yung o-ring dyan, ayan tanggalan niya din. Kasi yung biniling bagong filter, may kasama ng ring nun. Yung maliit. Bukod pa dyan sa o-ring na to. Ito yung o-ring. Papalitan din natin. Ito yung bagong filter. So, kakahalaga siya ng 315. Ayan. Siyempre, punasan muna natin guys yung fuel pump. Ganyan, Tapos pala guys, may isa pa ditong, ayan, yung tawag yan, dust seal. Yan yung may malaki. Hindi na natin pinalitan. Kasi walang stock yung kasa kanina. Tsaka, mas importante daw na palitan is yung o-ring. Yan, kaya linisin na lang natin. Punasan na lang natin. Kasi, yan, pwede pa naman guys,
dust seal tawag yan, isang ano yan. Kaya punasan na lang natin. Yan, so napaka-importante guys pag marunong tayo mag DIY. So para makatipid tayo ng labor. Ayan, ayan oh. O di ba mas malaki na yung ano yan, yung luma 'yon. Mas malaki siya, nabatak na siya. So ito yung, ayan, ito yung bago. Yan, lagay natin. Ganito lagay guys. Pasok nyo lang na ganyan. Yan, so dapat ipasok nyo doon dito. Ganyan ang paglagay guys. Yan. Tapos buksan natin itong bagong fuel filter. May kasama na to guys na ano O-ring yung maliit yun oh. So yun, papalitan natin. So ito na yung ano, ayan oh, yung maliit na O-ring niya. Palit natin dito. Ayan. Isasalpak, tanggalin muna natin yung luma. Tapos salpak yung bago. Ayan. Ayan. Tapos saka natin ilalagay yung filter. Yan. Ang ikot yan guys para maikabit counterclockwise. May kabilang lock yan. Pag tumunog na siya, ibig sabihin nag-lock na yan. Yan. Medyo itulak nyo konti. Ikutin nyo pa counterclockwise. Yan. Para mag-lock siya guys. Yun guys. Tapos ganyan, no? Ganyan orientation yan. Parang yung pasina yun, itatapat yun sa ganun. Kasi baka mabaliktad is mahirap ipasok yan. Ganyan dapat guys. Yan. So yan, babaliktad natin siya sa ano. Yan, challenge na naman ang pagpasok guys. Diskarte lang din. Ganon din, ikot-ikutin lang din. Nang dahan-dahan. Yan, siyempre punasan muna natin yung mga gilid. Para matanggal yung mga dumi. Kasi dyan, sasalpak yung O-ring guys. Guys, yung nga pala ang hindi ko lang naisama sa video, ang ginawa ko is para hindi mag-leak, lalagyan nyo ng grasa yung pinaka O-ring bago nyo ilagay guys. Yan, hindi ko na hindi ko na i-video yun kasi nung di ba nung natapos ko to, tinesting ko yun, nag-leak yung gas guys kasi hindi lapat masyado yung O-ring. Kaya ang advice ko, yan, pagka naipasok nyo ng ganyan, lagyan nyo ng grasa guys yung yung O-ring para swak na swak yung pagpasok ng fuel pump. Ayan, so ang pagpapasok niyan, ganoon din. Unahin nyo yung floater, tapos ihanap nyo guys kung paano siya makakapasok. Ayan, pero para sa akin, parang mas mabilis yung pagpasok Mas madali guys. Pwede na! Yung kailangan mo lang maipasok din ito. Ayan, pag naipasok mo na yan guys, dire-diretso na yan So, siyempre dahan-dahanin lang natin. Ayan ganun Ayan. Tapos pasok din natin yung filter. Ayan, so dire-diretso na siya guys. Ayan guys. Lalagyan nyo ng grasa guys yung para madaling madali siya may lumapat. Yan, ganyan. So, natatanggal yung O-ring niya dapat. Ganun. Ang paglagay, guys. Yan. Medyo itulak-tulak lang natin para lumapat. Yan. Dapat lapat na lapat, guys. Tapos, ibalik na natin yung pinaka-holder niya. Yan. May apps na nakasulat sa dapat yun yung sa taas. Yan. Pero yan, kahit pagkapalit naman yung pwesto niya, parehas lang naman yan. Basta dapat yung nakasulat na up dyan sa may metal na yan, nasa taas. Yun. Tapos babalik lang natin yung mga tornilyo.
Apat yun guys. Tapos yung kable ng sensor tsaka yung sa mismong daanan ng gas. So yun guys, tapos balik lang natin ito sa sensor and yung isa nga yung sa daanan ng gas. Yun, ganun lang kasimple guys. Tapos testingin na natin, no? Yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys sa ating channel LNP Vlogs at sa ating mga viewers everyday, lahat ng sumusuporta kay LNP, maraming salamat guys. At yun, yung blue na yun, ang pag-lock nun guys, pasok nyo tapos press nyo lang pababa para mag-lock. Yung mismo pinagdadaanan ng gas. Yan. Ayun, so ibabalik na rin natin itong upuan.